Guys, welcome back to another vlog and approved na naman yung loan ko sa loan app na to at kaagad ko siyang natanggap in 5 minutes. Yung loan ko sa kanya is 9,000 pesos. Actually, nakailang loan naman ako guys at so far, hindi pa naman nare-reject. Yung loan app na to ay SEC registered ha and submitting entity din sa CIC. Kaya dapat inaalagaan po yung record natin sa loan app na to technically. Kilalanin muna yung loan app na to bago mag-decide kung okay siya para sa inyo dahil being legit or quote-unquote registered doesn't mean na okay siya. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. At dito, sa channel na to, wala po tayong Ola links, wala tayong pinopromote na Ola, nagre-review lang po tayo. So kung bago pa kayo dito sa channel, subscribe na kayo guys. Kung ito yung mga topics na bet nyo, and kung hindi man, you're still welcome to stay. Pakihit ng bell notification button para lagi kayong updated. Loan app na pag-uusapan natin ay si PXT Lending. Ilang beses na itong nawala sa Google Play Store at bumabalik. And yung sabi niya, up to 50,000 pesos daw, yung pwede mong hiramin kung matagal na yung account mo, maaari kang humiram ng 100,000 pesos. Bakit pabalik-balik kung tinatopic tong si PXT? I want more people to be aware kung anong meron sa loan app na to. Actually, two things na gusto ko siyang i-call out for. Anyways, bago yan guys, this video is not sponsored. It is based on my personal experience because personal ko pong account ginagamit ko dito ha. Imagine ako po yung guinea pig ninyo dito para makilala nyo lang isang loan app. Itong si PXT ay currently available lang sa Google Play Store. Kaya for this loan app, isang personal account ha, yung ginagamit ko ay isang Android. At by the way guys, this is a Samsung Flip 7 phone na pwede nyo bilhin sa Shopee. Don't worry, hindi mo kailangan mag-cash lahat. Pwedeng installment kung meron kang SPay Later Extra, or S-Loan. So, matagal na itong PXT account ko sa kanya ha. Actually, yung first loan ko was 3,000. And yung kagandahan lang kasi dito, which hindi na siguro ako magre-reklamo dito, is hindi po kasi siya 7 days. Yung first loan mo, kahit nasa first loan mo, pwede siyang maging 1 month. So, yung naging second loan ko is 6,000, and then 7,000, and then 8,000, and then 10,000. Okay na sana guys, kasi nung naka 10,000 ako, pwede na siyang up to 60 days. Pero siguro nahalata niyo nagreklamo ako. Kaya guys, itong si PXT, okay na sana eh. Tuloy-tuloy na sana yung pagtaas niya. Kasi di ba sabi niya up to 50,000 pesos and up to 100,000 pesos. Pero, binalik niya ako sa 9,000. Okay na sana eh. Kaso, nambabawi ng credit limit yung loan app na to. Kaya 9,000. At nawala yung 60 days to pay. Bumalik siya sa 45 days to pay. To give you an example, kung ano yung mga ano ba yung ma-expect nyo sa pag-loan dito kay PXT? So, ayun nga, long term siya, hindi po siya 7 days. Pero guys, hindi po siya buong matatanggap. Every term na pipiliin mo, meron po siyang parang may slight difference po sa service fees and sa interest. Kung magsa 30 days to pay ka, kakaltas lang siya ng service fee, i-divide niya lang sa 2 payments. So, say for example, nung nag-3,000 ako guys, 1,515 per payment, yun nga lang, hindi po siya buong 3,000 yung natanggap ko. Kasi meron siyang usually kinakaltas na service fees na 0.33% per day. Naku, kaloka na yan ha. Yung ayaw ko sa kanya, nambabawi po siya ng credit limit. Buti na nga lang, pinautang ako kasi may iba guys, nagre-reklamo na hindi na daw pinautang. Anyway, siguro yung importante dito is follow your schedule na lang. Ito nga, sabi ko, akala ko mag-i-increase siya kasi yung last loan ko sa kanya na binayaran ko 4 payments. Akala ko tataas. Yun pala, from 10,000, ginawa niya, binalik niya ako sa 9,000. Patikim lang pala yung 60 days to pay niya. Fast application, simple steps, yada yada yada, safe and secure, pay easily, ganon, low interest rate. Okay, low interest rate nga siya, pero doon naman siya bumabawi sa kinakaltas niya, which is, para sa akin, a big no-no talaga pag merong kaltas. May ibang wala nga na super legit kaysa sa dito. Kaya nga mag-release ng loan na walang kaltas, bakit ito, ba? Diba? So, yung loan app na to, rest assured, it is registered under PXT Lending Investors, Inc. Nasa list of recorded online lending platforms po sa website ni SEC. At dapat pinag-iisipan bago umutang dito sa PXT ha. Kasi submitting entity po siya sa CIC. So kung hindi ka makabayad dito, maaari nitong i-affect negatively yung mga future loan applications mo. Kung good payer ka naman, maaaring tumaas yung credit limit mo kung good payer ka dito sa PXT para eventually maging available sa'yo as an option yung mga better na mga online loan platforms like the platforms that are on this playlist. Okay? So, kung hindi nyo bet si PXT, check nyo muna yung andito bago kayo. Pero kung hindi pa kayo pwede dyan, then maybe, kung kaya nyong lunukin yung advance fee tsaka yung interest ni PXT,
dito na muna kayo kay PXT. Pero pag approve na kayo sa mga loan apps like, you know, yung mga andon, mag-goodbye na nga kayo dito kay PXT guys. Nakakairita. Umay itong... Pero pwede mo yung i-change. Kasi kung ayaw mong sagarin yung 9,000, pwede mong i-1,000, yung ganon. Sa 9,000, yung available na term is 45 and 30 days lang. So, kung 45 days, meron na siyang, in addition na meron siyang kinakaltas, meron pa siyang idadagdag yung interest. So, sabi ko, mapa 30 days na nga lang muna. So, 0.14% per day daw siya. And then, yung service fee niya, principal amount is 0.33% per day. Ganon. Tinake ko. So, yung mangyayari nito is every 15 days, kasi 30 days siya 15, magbabayad ako ng 4,500 sa kanya. Hindi po siya buong natanggap. 9,000, nung dumating po siya sa Union Banko, which by the way, natanggap ko in less than 5 minutes, 7,826. Pero every 15 days, magbabayad naman ako ng 4,500. So, kung sakali doon ka kasi sa 4,000, sa 45 days, yung ma-expect mo is meron siyang idadagdag na interest on top of yung babayaran mo every month. The sooner you pay your loan, nakakatipid ka sa fees. Kaya doon ako sa 30 days. Kaso, medyo mabigat siya dahil 4,545 siya. Kaya nga guys, importante na kinikilala natin yung isang loan app bago natin utangan dahil yung mga ganitong mga online loan platforms na registered, di ba nagre-report sila sa CIC. So, nakaka-affect po talaga to sa ating mga future loan applications. Mga people na hindi pa pwede dun sa mga super legit na magandang mga online loan platform, maaaring tiis-tiis ka muna sa loan app na to. Pero guys, pag nagkaroon ka ng access sa mas magandang mga OLA, then bitawan nyo na po to. At ito kasi, yung OLA na to, yun nga, the thing I like about it is so far na-approve pa naman tayo, registered naman siya sa SEC, and if good payer ka, nakaka-pogi point siya sa credit history mo. But the two things that I don't like about this app is, yun nga, maaaring bumaba yung credit limit mo, and masakit din yung kinakaltas niya. I cannot help but remember Mr. Cash. Kasi parang Mr. Cash talaga yung drama nito, guys. Kay Mr. Cash, parang ganun-ganun din siya. Pero if you really are, kung talagang mabusisi ka or very nitpicky ka sa mga kinakaltas at sa mga fees, actually lalabas na mas mababa po yung fees ng loan app na to kaysa kay Mr. Cash. Yun nga lang, mas malaki yung matatanggap po kay Mr. Cash dahil mas maliit yung kanyang service fee na ikakaltas. However, patay ka naman sa interest kay Mr. Cash. So, if I'm going to choose between Mr. Cash and this PXT loan app, total, parehas lang naman silang nagkakaltas, siguro dito na lang ako kay PXT. Pero nasa inyo pa rin yan guys because pag-uutang is a serious matter. Pag-isipan, always go for any decision na kung saan magiging less stress siya sa inyo. So, yun lang for today's video and I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!